Sa magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Boy Sausaw. At ngayon, for today's video ay pag-uusapan natin itong mainit-init na balita, no? Na ayon po kay dating spokesperson nitong si Leni Robredo ay bumisita daw po itong si Vice President Sara Duterte sa kanilang bahay. So ano ba? Desperado na ba itong si Sara Duterte na naghahanap na ng bagong kakampi dahil yung mga kanilang dating taga-suporta ay tumatalikod na sa kanila? So sa tingin ninyo, gano'n na lang ba kadesperado o desperada itong si Vice President Sara Duterte? So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Bago natin simulan yan, ay baka naman po hihingi lamang ako sa inyo ng isang like. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay paki-subscribe na rin. So yan, wag na natin itong patagalin pa. Panoorin na natin ang balita ng One News PH na kung saan ay na-interview nila ang dating spokesperson ni VP Leni Robredo, kung saan ay sinabi nito na nagulat at nabigla daw si VP Leni sa pagbisita nitong si Sara Duterte. So ayan, pakinggan natin ang naging usapan at naging panayam nitong dating spokesperson. Let's go. Sara Duterte was seen in Naga City and had a meeting with her predecessor, former Vice President Leni Robredo. This has been confirmed. Let's try and get more details on that visit. We have on the line Attorney Barry Gutierrez. Good evening, Attorney Gutierrez. Can you hear me okay? Good evening. Hello. Attorney Gutierrez, you sound like you're very chirpy today. Maraming ganap. Lots to talk. Madami nagtatanong tungkol sa ano nangyari dun sa isang usapan na... Yeah. Good to have you on the show again. It's been a while. Oo nga eh. So Yeah. what's happening? Ano na? The short answer is si VP Sara was there in Naga, apparently to attend the Peña Francia Festival. While she was there, she dropped by VP Leni's house and they had a conversation about... Yan. Ano kaya, ito, tanong ng marami ito ano kaya ang naging usapan nilang dalawa? Kasi sinasabi dito ng kanyang dating spokesperson ay wala naman daw usapang politika. Maniniwala ba kayo doon na walang usapang politika? Sa akin kasi hindi ako naniniwala at alam naman natin na ang dami nang tumalikod dito sa mga taga-suporta ni Sara Duterte. Doon sa mga kanilang mga bumuboto sa kanila, kagaya ko, dati akong Duterte talaga, maka Duterte pro ako at gustong-gusto ko yung pamamalakad ng mga Duterte. Pero sa mga kabilang mga banda dyan na lumalabas yung mga totoong kulay nila, nawawala yung mga taga-suporta nila. Kaya naman, ganito na lamang ang ginagawa ni Duterte. Pinupuntahan niya kahit karibal nila before. Alam naman natin na ang Duterte, before Duterte administration na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay minamaliit itong si Leni Robredo, minamaliit at sinasabing fake, o sinabi pa mismo nito ni Sara Duterte na fake vice president daw. Ngayon, bakit bibisita ka dyan ng wala lang, di ba? Wala lang, mag-aano ka dyan sa bahay ni VP Sara? Mahiya ka naman, no? Wala bang hiya? Wala bang nawala na ba yung tawag dito, bakit ang kapal-kapal ng mukha mo? Pupunta ka dyan sa bahay na dating inaaway-away at minamaliit-maliit nyo lang. Ngayon, dyan kayo kakampi. Dyan ba? Ituloy natin ito.
about personal, not political matters. Yun ang sabi not political matters. Kayo ba naniniwala kayo na walang pinag-usapang about sa politika? Ang sinadya nito, mag-aano ka doon kung mangangamusta ka lang? Di ba? Pwede mo naman siyang i-message, pwede mo siyang i-email. Pero pagka gano'n, naku, kamusta ka na, BP Lenny? Pwede mo naman siyang tawagan, hello, kamusta ka na? Pwede naman yung gano'n, di ba? Pero yung pupunta ka dyan, para i-formal, yung gusto mong sabihin, di ba? Formal kasi yung ginawa niya, na pumunta siya. Pero yung, naku, hindi ako naniniwala doon na walang political na pinag-usapan. Attorney naman you know, we Posible want ba yun? more than that. First of all, Di ba? Hindi rin maniwala sila. I didn't realize they were on speaking terms. Who initiated this visit? Right. Well, si BP Lenny learned that si BP Sara was dropping by her house literally minutes before they arrived. So tinawagan siya na, pupunta BP Sara sa bahay niyo. And siyempre, anong gagawin mo, 'di ba? So, 'di ba, she received si BP Sara and you know, they had a conversation which lasted for around an hour. Grabe to, nakipagplastikan pa si BP Sara. Dito kay former BP Lenny, 'di ba? Grabe. Wait, sorry. So she was this was sprung on VP Robredo. She was surprised by the visit then. Yeah, she was. Okay. Surprise. Okay. But nevertheless, After lang itunong ko na nung budget hearing na hindi niya maipaliwanag. Ngayon, naghahanap na siya ng she kakampi. accepted the visit. Could you tell us more about what they talked about? I know you said it's personal, not political, but you can imagine the reason we're all keen to know more details is because yun nga, the optics of it is quite interesting. Yeah, actually, I think this is all about the optics. But as far as I know, I wasn't there. So si VP Lenny told me that their conversation was mostly kumustahan, di ba? Kumusta na yung pamilya, etc. And that they did not talk about anything na political in nature. We, di nga. So, but beyond that, I don't know. Kasi kinuwento lang din naman niya sa akin. Si VP Robredo yung nagkwento po sa inyo, attorney. Yes. And what was her feedback about the meeting? What did you think about it? Well, more than anything else, feeling ko, she was surprised. Nagulat siya na bigla siyang pinuntahan. Diba? And as I was saying, nalaman na lang niya na pupuntahan siya on the way na sa bahay nila. Diba? But Paano kung ang ginawa ni Leni Robredo, no? Dahil sa sobrang galit, no? Pero hindi niya ginawa yun, no? Bakit ka pupunta dito? Magkano ka dito hindi pinagbuksan, ano? Ano kayong mararamdaman nito ni Sara Duterte? Hindi binagbuksan ng pinto, no? Pahiya siguro to. So dahil gano'n, may puso pa rin naman itong si Leni Robredo, no? Kahit na gano'n na inaaway-away sila, o inaaway-away siya before, welcome pa rin. Oh, grabe. then, ang Kapal sabi ng naman mukha. niya, they had a relatively pleasant conversation. Politics didn't come into the picture. So I suppose, mati yung mga dating mga banggaan in public, hindi na pag-usapan, and they focused more on kumustahan sa isa't isa. Sabi namin, baka may commonality na yung ano. Seen each other I think this is the first time they've actually met since 2016 in person. That's why Yeah. it's a bit of a shock to all of us. Yes. I was just telling Senator Bato de la Rosa that if I recall correctly, it was Vice President Sara Duterte who once called former VP Robredo the fake vice president, right? Oh, ito yung sasabi ko. Fake president pa yung sinabi nila. Tapos ngayon, ang kapal-kapal ng mukha mo, pupunta ka dyan sa bahay ni Leni Robredo. Di ba? Yes. Yeah, that's why. So it's a big jump from that to suddenly going to her house for a social visit. So we're hoping someone can fill in the blanks for us there. Well, you should probably, the person to ask would probably be si VP Sara mismo kasi she was the one who initiated the visit. VP Lenny was simply being a good host, di ba? Sinabi, pupunta siya sa bahay and
especially during Peña Francia, sanay siya naman na nag-receive ng mga bisita na who are in Naga for the festival. So, regardless of whatever personal political history they might have had, nung sinabihan siya na papunta na kami sa bahay mo, diba? She received them, and sabi naman sa akin, they had a fairly pleasant conversation sa bahay. Sabi namin baka kasi may commonality na sila, no? Kasi yung budget ng OVP inihahambing na dun sa budget ni VP Robredo nung panahon niya na 700 million nung last year ni VP Robredo. Yeah. Baka they have, empathy for each other's plight. Makakarelate sila sa isa't isa. Well, I guess the big difference is hindi kami humingi ng mas malaking budget. Diba? But the other, si Senator Bato de la Rosa then was in Naga City today. So again, talking about optics, what's happening there that's got all these powerful, high-profile people visiting on the same day? I know you're going to say Peña Francia, but did they always go every year to Peña Francia, as far as you know? I don't really recall na nagpupunta sila doon. Well, except for si dating Presidential Counsel Panelo, who is from Naga. Oh my. Pero sila VP Sara, sila Senator De La Rosa, I don't know whether na dumadalaw sila before. Right. I guess the other question would be, has anybody from the administration, any of their bets, visited the Vice President, the former Vice President? Kasi kung nabisita ni VP, di baka meron din mula sa administrasyon. Well, not that I know of. Pero baka naman dahil sinimulan na ni VP Sara na dumalaw kay VP Leni, the next few days kung sino-sino nadadalaw sa kanya. Okay, let's move on from today's meeting. Attorney, I wonder if you could talk us through something. So we just had former Senator Laila De Lima on the line as well a few minutes ago, and she said that they did try very hard to convince former VP Robredo to run for a Senate seat next year, but they clearly failed because she has opted to run for a mayoral seat in Naga City. I wonder if you know more about that and could share us more details. Why was she flat out refusing to run for a national position? Well, from the beginning, si VP Leni naman has preferred to take on work that brings her closer to her constituents. Even when she was vice president, she took great pains to transform the OVP into an office that allowed her to actually deal more directly with Filipinos from all over the country. So now that her term is over, clearly her preference is to have a job that it's hands-on. And tingin ko, being in the Senate is not that kind of job from her perspective. Besides, you have to remember na matagal na siyang pinababalik ng mga kanyang mga kaprobinsya at mga kasyudad sa Naga. Sabi nga nila nung 2022, pinahiram lang namin si Leni Robredo para tumakbong presidente. And this time around, I think the clamor for her from her closest supporters in Naga to come back and run for a local position. Ayan. Tapusin na natin tong video na to. Alam niyo ba na napansin ko lamang na yung mga kakamping, yung mga kakamping nito ni Leni, yung mga pinklawan is, alam niyo, nawawala na yung pagiging magagalitin nila sa social media na kinakalaban nila si Marcos, no? Ang nakikita ko na lamang, ang dinadali lagi nila ay ang mga Duterte, no? So siguro kung para sa akin lang itong si Leni, be-base siya, na magbe-base ito si Leni doon sa gusto ng kanyang mga supporters. Ang gusto ng mga supporters niya, no, ay si Bongbong Marcos na sa ngayon. Kahit kalaban niya ito dati sa politika, nakikita ko lang, napansin ninyo yon na ang dami-daming mga kakamping na ngayon
na gustong-gusto na yung pamamalakad nito ni Bongbong Marcos. Kaya naman, sa nakikita ko dito, na kung gustong kumampi ni Sara dito kay Lenny, hindi ito papayagan ni Lenny. Dahil magagalit yung mga supporters nito ni Lenny sa kanya. Kasi ang karamihan ng mga supporters nito ni Lenny ay nandito na kay Bongbong Marcos. At ang daming mga vloggers akong nakikita, napapanood, na kakamping. Ito, may vloggers na kakamping na gustong-gusto nila si Marcos. Talagang pinupush nila yung mga ginagawa ni Marcos at yung ayaw na ayaw nila yung pamamalakad ni Duterte. So nakikita ko dito, mas kakampihan niya yung mga nakararami kumpara dun sa kagustuhan ng iisa lamang. No. So yun lang nakikita ko dito na hindi siya doon kakampi dito kay Sara Duterte kung sakasakaling magkaroon ng tandem na Sara and Robredo. So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Thank you so much and bye-bye.